Thank you, Kalyana. I'm just imagining kung gaano kaganda yon kung buo na yung LED wall natin, no? Kaya lang, ay pag-pray pa po natin, parang hinarangan ng customs. Di naman mukhang drugs yung ano natin, LED wall yon, pero minsan may mga bagay na ganito. Hindi pa yata nakapag-dock yung barko na sinasakyan. Hopefully this week, let us pray. Kung hindi man, sanay naman tayo sa... Kaya nga nagtatampo itong projector natin eh. Kasi alam niya, pero hindi man natin yan itatabi. Malamang dadalhin ko yan sa Lubo pagpunta ko doon. Tsaka itong hihingin ko na to, no? Alisin na yan eh. Parang bagay doon sa bagong kisame ng Lubo yan. How could I ask for more if we have a Father like God? Yan ang sabi. Oh, thank God for a Father like you. Of course, that is next to impossible. That is just a sentiment from the songwriter. Ano lang niya yun, damdamin na marubdob na pagpapasalamat na merong tatay tayo na kagaya ng Diyos. Kagaya ang pagkatawag. Hindi po aksidente na ama ang ibinigay na katawagan sa ating mga tatay ng Diyos. Nakita niyo po yun kung paano natin siya tinatawag, ganoon ang ibinigay na titulo na tawagin natin yung ating mga ama. Kaya nga, napakalaking pagpapala na meron tayong pagdiriwang ng Father's Day, but not yet this morning. Hindi ko alam kung anong gagawin ng mga hindi nga namin alam kung anong oras eh. Alam niyo na? Hindi, meron na yata hindi ko nabasa. 5 set? 5. Sa mga... So, hindi na ito surprise. Maganda na ito. Alam na natin, alas 5 mamaya. So, mamaya natin pag-usapan yung mga tatay. Ang Diyos Ama, ang pag-usapan natin. Just like Kalyana, nilagyan ko lang ng ama yon para makatawag pansin, pero hindi po yung mga biological fathers, simply because this is Father's Day, since mamaya pa naman yung ating actual celebration. Let us talk more about God the Father. If we have fathers like God, how could we ask for more? Yan ang sabi ng awit. So kung talagang niyayakap natin ang katotohanan na meron tayong ama. Dahil dito sa lupa, hindi po lahat ng pamilya ay pinagpala ng isang mabuting ama. Kinikilala natin ang katotohanan ito, may mga pamilya na ayaw mag-celebrate ng Father's Day dahil sa sobrang sakit na naranasan nila sa kanilang ama. Pero ang maganda lang, kung tayo'y mananampalataya, meron tayong Diyos Ama na siyang pupuno doon sa mga anumang kakulangan na naiisip natin. Kaya nga, kung tinatanong natin ano ba yung mahihiling pa natin, kung ang ama natin ay napakabait, palagay ko, mas lalo nating matatanong, ano pa ba yung mahihiling natin kung kinikilala nating ama, ang Diyos na nagligtas sa atin. But I must confess, I feel like I have a lot more to ask. Parang ang dami ko pang gustong gawin, pero parang hindi ko na kayang gawin. Bakit paggising mo araw-araw, masakit yung katawan mo kahapon dahil sa sobrang dami ng mga kapatid sa class busy na umattend ng consultative meeting, jam-pack yung lugar. Hindi po namin maramdaman yung 2 aircon. Malaki na yung aircon ng Solid Faith, pero ako, ang pakiramdam ko talagang hapong-hapo ako. Kaya nga nung pauwi, madalang akong makatulog sa biyahe. At hindi po ako nagdadrive kahit natulog ako. Nakisakay kami doon sa kapatid at nakatulog ako pauwi. Parang wala na, hindi na yata tatagal si pastor sa mga ganoong mga trabaho, no? Napagod ako yun ng aking pakiramdam. At pagka yung may mga mararanasan kang ganito, parang
tinatakot kasi nila eh. Ayan, senior ka na niyan, marami ka nang mararamdaman na ganyan. At tumatalab naman yung pananakot kung ano-ano yung nararamdaman mo. Sabi nila kasi dati, kung hindi mo pa nararanasan yan, maghintay ka lang, mararanasan mo. And I am telling you, nararanasan ko siya ngayon, and I fear about a lot of things. Kayo po ba hindi natatakot? The fearless person exists only in fiction. Sa mga kwentong barbero lang po yung tao na walang takot. Believers and unbelievers alike. All of us. Yes, you and me. Tayong lahat ay makakaramdam ng takot. Fear affects all people. The fearless person, as I've said, is fiction. Kathang-isip lang po siya. And you may watch it in superhero stories. Doon makikita mo, wala siyang takot, sobrang tapak niya. But you and me, real people, fear is a day-to-day reality. Mararanasan po natin yan. So am I talking to someone who is perhaps possessed with fear? Baka naman may kausap ako ngayon na sinasaklot ng takot ang kanyang puso. Ang tanong ko ay, papaano natin siya hinaharap? How do we cope with it? Yung ibang mga tao ay pinagwawalang bahala lang, hoping that the object of their fear will not surface. Parang aalis din yan, hindi yan mananatili, parang ganon. But others are paralyzed by it. May mga tao na halos hindi na makagawa ng desisyon, napaparalisa ng kanilang takot. Ano po yung kinakatakutan nyo ngayon? Maliban dyan sa katabi ninyo. Sino ba yung kinakatakutan natin? O ano ba yung kinakatakutan natin sa buhay? Ang Panginoong Yesus, alam niya ito nung sabihin niya, in fact, hindi lang minsan. Kaya lang pa-sabbatical na ako. Yung balak ko sana ay magkaroon tayo ng serye patungkol sa mga tagpo na sinabihan ng Panginoon ang mga alagad niya na huwag kayong matakot. Pero pag-iisipan ko pa yon. For now, this morning, tingnan natin ang Panginoon, alam niya na sinasaklot ng takot ang kanyang mga alagad. At alam niya na kailangan nila ang kanyang pag-inspire ang kanyang pag-encourage sa kanila. Kaya mula sa ating teksto, makikita natin na ang Panginoong Yesus, ang context po nito, ang sinitas nating mga talata sa Matthew chapter 10 verses 27 to 33. Actually, our text is just verse 31. Para lang makuha natin yung konteksto, kaya binasa natin yung 27 to 33. Sinasabi dito bilang background na ang Panginoong Yesus ay He is about to send His disciples to preach the message of the gospel within the borders of Israel. Sa bayan ng mga anak ni Jacob, sabi niya, humayo kayo, magpunta kayo sa mga Hudyo na naninirahan sa iba't ibang bayan. At sila ay kanyang binalaan na asahan nyo na, sabi niya, pagpunta nyo doon, asahan nyo na kayo ay kanilang ipe-persecute. Hindi nila tatanggapin yung agad ang inyong mensahe. Hindi kayo welcome sa kanilang mga tahanan. At meron pang iba, sabi niya, in fact, he warns will suffer martyrdom. Merong iba ka sa inyo na sasapit halos sa kamatayan ang mararanasan. Kung ating susuriin, hindi papasa ang Panginoong Yesus sa isang seminar kung invite siyang naghahanap ng speaker sa sales talk, hindi papasa si Jesus. Dahil siya, He is too honest. Sasabihin niya talaga kung ano yung mararanasan ninyo pagpunta niyo doon. And that is Christian teaching. It reveals the unpleasant.
ang mensahe ng Kristyanismo ay hindi lang yung magandang sinasabi. Sinasabi din pati yung mga hindi natin gusto, yung hindi tumutugma sa ating inaasahan. Pero ito yung mangyayari. Pero sa gitna ng lahat ng unpleasantries na ito na inaasahan ni Jesus, sabi niya, pagpunta nyo doon, hindi kayo tatanggapin. Pagpunta nyo doon ay ipapersecute kayo. Pagpunta nyo doon, baka nga yung iba ay manganib pa ang buhay. Yet, sa gitna ng lahat ng ito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa verse 31, huwag kayong matakot, sabi niya. Fear not. May kinakatakutan ka ba? Meron bang bagay o tao o pangyayari na siyang sumasaklot at bumabalot ng takot sa iyong puso? Naririnig mo ba ang Panginoon ngayong umaga? Ang sinasabi niya, huwag kang matakot. So we ask, what does Jesus offer to allay the fear of the disciples as they set out on a mission that would be unwelcome to their recipients? Ano ba yung kanyang ibinibigay na magbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Ano ba yung sinasabihin ng ating Panginoong Yesus? And I can tell you that these words have been misinterpreted beyond recognition. When Jesus said, fear not, ang mga talatang ito, ang mga pariralang ito ay ginamit at na-misinterpret ng maraming tao. Some have used these words to endorse self-esteem. Sinasabi nila, huwag kang matakot, hindi ka pababayaan ng Diyos. Tama yon, pero sana maging tama yung ating paliwanag. Yung iba para lamang lumakas ang loob. Others have used these words to say that men are of such value to God. Napakahalaga mo sa Diyos para pabayaan ka niya. Huwag kang matakot. I will show you how misplaced these interpretations are. But let me assert at the outset that these words of Jesus are about the care of God and the sovereignty of God. Ito'y patungkol sa pagkalinga at pagiging soberano ng Diyos. And these two in combination are very powerful. And I want to state my message in this way. Itinuturo ng ating Panginoong Yesus na ang Ama ay kumakalinga sa kanyang mga anak at ito ay nakatuon, nakaangkop sa kanyang soberanong kalooban. Sa mga disipulo ng panahon na yon sa Matthew chapter 10, sila ay isinugo sa mga borders ng Israel. Sa ating panahon, our mission is now global to the uttermost part of the earth. Yan ang sinasabi natin. Not only that, nung panahon ng mga disipulo, ang mga ito'y sinugo ni Jesus sa Matthew chapter 10, samantalang hindi pa na-fulfill yung pagliligtas ni Jesus sa krus. Nung panahon na yon, hindi pa siya naipako sa krus, hindi pa siya namamatay at nabuhay na maguli. Yet for us, it is already fulfilled. Sa ating panahon, alam natin, nabubuhay tayo pagkatapos ng krus. Pagkatapos na mamatay at mabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo. That is why the gospel is now being preached everywhere. Nakita niyo po, nung panahon na yon, dito lang sa mga kanugnog bayan ng Israel. Pero ngayon, umaabot na siya dapat sa dulo ng daigdig dahil tapos na ang ginawang pagliligtas ng Panginoon sa krus at siya'y nabuhay ng maguli. Yet this message is still unwelcome to the world. Kung noon ay sinabi ni Jesus na hindi yan tatanggapin, baka nga manganib pa ang inyong buhay, kahit sa ating panahon, hindi pa rin po welcome ito sa maraming tao. And it still elicits fear. Yung mga nagdadala ng mensahe natatakot pa rin, even in those who would like to be faithful to the message. And therefore, the words of Jesus of comfort
remains relevant and applicable to us. Nandoon pa din ang takot kahit sa mga mananampalataya. Sinasabi natin, mapakabuti ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. And yet, kapag nasuong ka sa problema, sa kalagayan sa buhay, sa krisis, nasasadsad ka sa lupa, mararanasan mo ang takot kahit gusto mong maging matapat doon sa katotohanan ng mensahe ng kaligtasan. Alam natin, niyayakap natin ang katotohanan, hindi tayo iiwan o pababayaan ng Diyos. Pero kapag nasuong ka doon sa mabigat at madilim na bahagi ng iyong paglakad bilang mananampalataya, hindi pwedeng hindi ka sasaklutin ng takot. Kaya nga sinasabi natin, ito'y mensahe ng Diyos sa mga mananampalataya noon at ito'y applicable pa rin sa atin kahit na matapat tayong mananampalataya sa ating panahon. He is still telling us, He is telling you and me, fear not, my child. There are two reasons why. One, sinasabi ng ating sinitas na mga talata that nothing happens to God's children but according to the Father's will. Walang nangyayari sa mga anak ng Diyos na hindi kalooban ng Ama. Sinasabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, walang bagay na nangyayari sa mga anak ng Diyos na hindi ayon sa kanyang kalooban. The words of Jesus are inspiring. These are very encouraging. Mararamdaman natin yan. Sinasabi niya, nothing happens to God's children but according to the Father's will. But I would like to remind you that these words of our Lord are best understood as describing what we have come to call in theology as the sovereignty of God. Ang pagiging soberano ng Diyos. When He tells His disciples that one of the sparrows will fall to the ground apart from your Father's will, ang sinasabi niya, alam lahat ng Diyos. Ito'y tumutukoy sa kanyang kaalaman bilang soberanong Diyos na hindi lang niya alam niya kung ano yung pinaka-best at alam niya kung paano ito gagawin at alam niya kung kailan niyo ito gagawin. Yan ang ibig sabihin ng soberanong Diyos. At ang kanyang ginawang halimbawa, kagaya sa Palestina, maging sa ating lugar, sa ating panahon, ang mga sparrows, ang mga maya, yan ang Tagalog niyan. Anong maya sa Kapampangan? Denas Bale. Alam niyo yung maya na lumilipad sa bukid, di na nga natin gusto yon, pero lalong ayaw natin yung maya na nasa bubungan lang ng bahay. Kahit nung bata kami na naninirador ng mga ibon, ayaw namin yon. Parang walang challenge. Yung maya. Sila yung pinakamarami. Palagay nyo, bakit sila yung pinakamarami? Hindi kasi hinuhuli. Pero ngayon, ini-spray nila ng pintura para gumanda. Yung mga batang maliliit, gusto na nila ngayon. Napapaganda na yung mga maya kasi hinuhuli na din. Sila yung pinakamadami. At ang mga maya na ito, mahuhulog sila sa lupa na wala man lang halos nakakapansin. Hindi kagaya yung nahulog yung agila, sigurado balita yan. Anong pangalan ng agila natin? Si Haring Agila? Sigurado balita yan. Pero yung maya, mamatay siya, walang nakakaalam. Pero anong sabi ng banal na kasulatan? Walang nahuhulog at namamatay sa mga yan na hindi kalooban ng Diyos. It may sound routine as that is, but even if nobody will pay attention, pero sabi ng Biblia, ang Diyos, alam niya. It does not happen without the Father's will. Hindi lang niya alam, siya yung nagtakda kung kailan mamamatay ang mana. And then He says something more than that.
Even more surprising, sabi niya, even the hairs of your head are numbered. Narinig niyo po yan? Sa Tagalog, hindi masyado ata yung pagkakasabi, pero sa English, mas maganda siya. Even the hairs of your head are numbers, meaning not just counted. Meron siyang hair strand number 1, number 2. Hindi ko alam kung anong number na kayo. Pero ninumberan niya. Hindi lang niya binilang. Nakita niyo kung gaano ka-interesado maging sa pinakamaliit na bahagi ng buhay natin ay ganoon ka-interesado ang Diyos. Walang isa man dyan ang mahuhulog na hindi alam at kalooban ng Diyos, sabi ng Panginoon. He knows it. God knows our hair strand number. Number 406. Palagay nyo, anong number na yun sa inyo? Mga 1,002, 1,003. Not just counted. Bawat isa may numerong katumbas. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. What you see, Jesus is making the point of how even small an event may be, God knows, and it is God's will. What this is teaching us is that even the smallest event is not outside the control of the Father's sovereign will. Hindi lang yung malalaking bagay na nangyayari sa isang sinukob ang mahalaga sa Diyos. Pati yung pinakamaliit na bagay. This is what we mean when we say God is sovereign. Ang pag-soberano niya ay alam niyang lahat at siya yung nagkokontrol ng lahat ng bagay. Not only that God knows, but God wills. Yan ang ibig sabihin nito. Walang nasa labas ng kontrol. Ibig sabihin, ang lahat ay nasa ilalim ng soberanong kalooban ng Diyos. Everything is within the Father's sovereign will. Ang pinakamaliit mang pangyayari ay hindi nakalabas sa soberanong kalooban ng Ama. Now, in teaching this, Jesus is consistent with the Old Testament portrayal of the sovereignty of God. Hindi po ito bagong katuruan. Maging sa lumang tipan ay makikita natin ito, maging ito man ay malaki o maliit, maging yung mga parang nagkataon lang. Even the most fortuitous, a matter of chance, parang aksidente lang, parang nagkataon lang. Pero ang sinasabi ng Biblia, that is what God wills. Itong sabi ng Proverbs 16:33, ang sabi ng banal na kasulatan is sinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Ang Diyos ang nagdi-decide kung ano ang mangyayari. Kaya hindi tayo naniniwala sa swerte-swerte o malas. Maniwala ko kanta? Huwag po kayong maniwala sa swerte-swerte, mga kapatid. Nakakamalas po yan. Ang Diyos ang nagpapasya, yan ang sabi niya. So, ibig sabihin noon, kung gugustuhin pala ng Diyos, pwede tayong tumama sa loto. Hindi po yun ang sinasabi ng talata. This is not for you to rush to the next loto booth, but it does say that nothing happens of something so fortuitous. Hindi ito parang aksidente lamang, ngunit nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Even the most uncontrollable, seeming uncontrollable things, maging yung mga bagay na waring parang mahirap siyang kontrolin. Pero sabi ng Proverbs 21:1, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Hindi ba't ang hari, lalo na nung panahon na yon, ang sinasabi nila, we are the sons of God. In that sense, they claim that they are gods actually. Kaya nga, nasa kamay nila kung sino ang mamamatay, kung sino ang mabubuhay. Ang sinabi ng hari, hindi nababali. Ganito ka parang hindi pwedeng kontrolin ang kanilang kaisipan.
Pero sabi ng kawikaan, ang Diyos ang may hawak ng kanilang isip at naibabaling ito kung saan niya gustong igawi. The king's heart is in the hand of the Lord. He turns it wherever He wishes. Maging yung mga hari. So when Jesus speaks of events that no one would pay attention to, like a sparrow that falls or a hair strand that falls, the Father's will is very much involved. Ito yung sinasabi natin. Walang nangyayaring nasa labas ng kalooban ng Diyos. Ito man ay malaki, ito man ay maliit, sparrow man yan o hibla ng buhok na nahulog, ang kalooban ng Diyos ay involved dito. No event, however small, is outside the will of God. Do you think God is going to forget the smallest thing? Nasabi niyo siguro, hindi man siguro totoo yan. Ito po'y napatunayan ng isa sa mga American founding father, si Benjamin Franklin, na lumikha ng isang tula. Ganito ang sabi niya sa English. For one of a nail, the shoe was lost. He's talking about the horseshoe. Pero dahil daw nakalimutan yung isang, balo po deta? Ano ba yung horseshoe sa Tagalog? Sapatos ng kabayo, hindi po yata. Patos, yan, tama. Patos ng kabayo. Pinapako po yun. Pero dahil matigas yung parang kuko niya, hindi naman nasasaktan yung kabayo. Sa tula na ginawa ni Benjamin Franklin, dahil sa isang pako na hindi naipako doon sa patos ng kabayo, nawala yung patos. Dahil sa nawala yung patos, nawala yung kabayo. At dahil sa nawala yung kabayo, nawala yung rider, yung kabalyero. At dahil nawala yung kabalyero, natalo ang labanan. At dahil natalo ang labanan, nawala ang kaharian. Dahil lang sa isang pako. Yan ang sabi ni, ganoon kahalaga ang mga bagay na ito, sabi ni Benjamin Franklin. For because of one lost nail, the shoe was lost. Because of one shoe that was lost, then the horse was lost. Because of one lost horse, the rider was lost. For one of a rider, the battle was lost. And for the loss of the battle, the kingdom was lost. And all of those is simply because of one nail, isang pako. Would that be reassuring at all? Hindi ba napakagandang maging pagpapaalala sa atin na yung inaakala nating parang minute detail, yung maliit na bagay lang, ay pwede palang pagbulan ng maging pagkatalo ng malaking kaharian. If you say God had no foresight of a small thing like a virus or relationship, minsan kasi di na masiguro pinapakialaman ng Diyos yung UTI, yung inom ka lang ng tubig dyan eh. Di na naman siguro concern ng Diyos sa crush ko or sa nagka-crush sa akin. No, that is not our God. Kung iniisip mo na gano'n ang Diyos, sinasabi ko sa iyo, hindi yun ang Diyos na itinuturo ng ating Panginoon sa bahaging ito ng kasulatan. That is not the God Jesus is introducing to His disciples, who He was just sending to a mission that would entail persecution and unwelcome reception. And so my challenge to you, brethren, mga kaibigan, mga minamahal, ating i-overcome yung ating takot with the biblical thought of God's sovereignty. Ano man yung kinakatakutan natin, lampasan natin ito sa pamamagitan ng biblikal na katotohanan na pagtuturo tungkol sa pagiging soberano ng Diyos. Soberano siya over all things, including the smallest. So ang sabi ko, mga biblical thought ang gamitin natin para malampasan natin yung mga takot na ito. Yes, because
There are many unbiblical thoughts on the sovereignty of God. Ang sabi ko kanina, labanan natin yung takot na ito gamit ang mga turong biblical patungkol sa pagiging soberano ng Diyos. Pero gusto ko ring makita natin na merong mga hindi biblical na pagtuturo patungkol sa pagiging soberano ng Diyos. Some profess to believe in God's sovereignty and then forgo the responsibility to evangelize. Sabi nila, oo, soberano ang Diyos, siya yung may control ng lahat ng bagay, kayang gawin yan ng Diyos, and yet they forgo evangelism. Paano ka naman mag-i-evangelize? Mukhang sanggano yan, mukhang hindi maliligtas yan. Akala ko ba ay soberano ang Diyos? It is contradictory to the very trust of this passage in Matthew chapter 10. Sabi ko sa inyo kanina, nang sabihin nito na huwag kayong matakot, ang pangunahing trust ng bahaging ito ng kasulatan is that Jesus is sending His disciples to preach, to evangelize. Ito yung panahon na sinabi niya, bago kayo humayo, bago kayo papuntahin doon, huwag niyong kakalimutan, soberano ang Ama at walang nangyayaring nasa labas ng kanyang kalooban. Kaya kung sinasabi mong soberano ang Diyos pero hindi ka naman nag-i-engage sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, then it is not in the proper context. It tells them nothing of the smallest event happens without the Father's will. So do not use the sovereignty of God and then forgo evangelism. Kung sinasabi natin, soberano ang Diyos at ang gusto niya, isambahin natin siya ng sama-sama, tapos wala kayong gana sa panahon ng pagsamba. Linggo na naman. Parang of all the days of the week, parang linggo ang pinakamabigat tumayo, no? Subukan mo yung Lunes. Alam kasi dapat 6:30 nasa school ka na. 4:00 gising ka na. Pero pag linggo, bahala na si God. Total, naiintindihan naman niya. Soberano naman ang Diyos. Hindi ba't mali? Sa ating paglilingkod, sa ating pakikibahagi sa katawan ng Diyos. So, hindi na naman si Pastor, gusto na naman niya kaming maging member. No, inuulit-ulit ko. Kung hindi kayo kaanib ng isang local church, not necessarily Solid Foundation Baptist Church, kung hindi kayo kaanib, then you are actually going against God's will. If you believe and embrace the doctrine of God's sovereignty, then I'm just wondering why you cannot submit to what He willed in His church. Bakit ayaw nating magpasakop doon sa pagpapatawad at paghingi ng tawad? Bakit napakahirap sa atin alin ang mahirap? Magpatawad o humingi ng tawad? Parehas lang po siyang mahirap. At kung hindi ka naniniwala sa pagiging soberano ng Diyos, napakahirap nito. Imposible to the point na sasabihin kong imposible. Yung iba sinasabi nila, hihintayin ko lang na i-prompt ako ng Diyos para maniwala at humingi ng tawad. No, my friend. Your believing, your repenting is your responsibility, and do not cut out by using the sovereignty of God while you are still delaying your believing and repenting as a response. Huwag mo nang gamitin na, hindi kasi ako itinulak ng Diyos eh. Paano ko hingi ng tawad? Hindi ko nararamdaman yung ano ba yung prompting sa Tagalog? Yung pag-udyok. Di ba yung prompting ito yung parang itutulak ka, gigisingin ka, tatawagin ng atensyon ng Diyos. Kaya akala mo, okay lang ako. Naunawaan naman ako ng Diyos. Yes, naunawaan ka niya dahil marunong ang Diyos. God is all-knowing. But His sovereignty covers the fact that He is expecting you to come. Kung talagang pinaniniwalaan mo na ang pagpapatawad niya ay mararanasan, dapat alam mo na kailangan kang lumapit at humingi ng tawad. In other words,
the sovereignty of God in control of even the smallest thing is purposeful. Merong itong layunin. Hindi basta lang gusto yun ng Diyos. Meron siyang layunin, bakit yun ang gusto niya. Itong sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 11. Sabi ni Paul, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. May plano ang Diyos. Kung totoong mananampalataya ka, dapat kasama ka dito. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaya nga niya isinulat ito. Kaya nga niya ipinapaalam sa atin ang mga katotohanan ito. May layunin ang Diyos. Hindi niya tayo hinahayaang makarinig ng mga ganitong pagtuturo para lang ma-enjoy natin yung, wow, ang ganda ng pagkakasunod-sunod ng mga katotohanan. Hindi po. Ang mga katotohanan yan ay dapat na gumising sa atin at tumawag ng ating atensyon. Merong gustong mensahe ang Diyos na marinig at gagawin natin. Because without that, we will be cast into the ocean of fear where waves are driving to and fro without meaning. Ang buhay mo, tingnan mo. Kung magiging honest lang tayo, parang sumasabay lang tayo sa agos, walang direksyon, walang pinupuntahan, walang layunin. At ito ang nangyayari sa mundo. That is why there is desperation in the world. Maraming mga desperado. Maraming mga ang buhay ay walang kahulugan. There is blaming everyone possible to blame. Yan kasi ang naging sin nature ni Adam tsaka ni Eva. Ito ang dahilan bakit kailangan tayong makonvert. Yung nature natin, yung kalikasan natin ay kung ano yung kalikasan ni Adam at Eva nung sila'y magkasala, ganoon yung naging kalikasan kaya kailangan makonvert siya. Ano yung kalikasan nila? Nung tinanong ng Diyos si Adam, Adam, bakit ganito ang ginawa mo? Anong sabi niya? Oy, sorry po Lord, nagkasala po ako sa inyo, patawarin niyo ako. Yun ba sinabi ni Adam? Hindi. Tiningnan niya ang babae, sabi niya, siya kasi di ba pagka may nangyari sa bahay, anong gagawin natin? Paghahanap tayo ng ituturo. Yung asawa ko kasi, yan ang babae talaga ang may kasalanan sa pagkagulo ng mundo. Yan ang namana natin. Nung tanungin ng Diyos si Eva, anong sinabi niya? Yung ahas kasi. Buti na lang wala kayo doon kasi nung tanungin yung ahas, malamang kayo yung ituturo niya. Wala na siyang ituturo, silang tatlo lang doon. Nakita ninyo, ito yung ating kalikasan. Kaya nga ang mundo, sinasabi ng majority 12 ba yung tawag doon? Kasalanan nito, sinasabi ng kabila, kasalanan noon, balik-balik lang. Ang masakit lang sa akin, nahalo pati ang ating pananampalataya. I hate to hear that JIL means Judas is Lord. Dahil daw yung tagapanguna ng grupong ito ay at least sa tingin nila, hindi ako nagsabi noon. Hindi nyo pa ba nabasa to? Naghudas siya. Ang meaning daw na bago, kaya nag-ahalisa ng members ng JIL ay Judas is Lord. Mas kinikilala pa si Jesus Remulla kaysa Jesus ng Kalbaryo. Sabi yung iba nag-i-enjoy pero ako nasaktan ako doon. Because yung JIL, hindi naman sa kanila yon. But for me to substitute that J ay hindi siya nararamdaman nyo ba yon? Nasasama tayo
tayo na mga mananampalataya. And these people, they blame and point an accusing finger to one another simply because they do not know the Father of Jesus. God the Father who is behind the mission of the kingdom, and He will not allow the kingdom to be lost because He had no foresight of the smallest thing or event. Concern ng Diyos, maging dun sa pinakamaliit na bagay na nakalakip sa buhay ng kanyang mga anak. Amen. O bakit malungkot kayo kung ang Diyos ay concerned pala doon? Di dapat meron tayong lakas ng loob na labanan. Dahil ang Diyos, Ama, ay hindi tayo pababayaan. He will not allow the kingdom to be lost because He had no foresight of the smallest things. The world try everything that might move the mysterious powers in order to abate the danger. Kung ano-anong ginagawa ng mga tao para maiwas o hindi dumating ang panganib sa kanilang mga buhay. Napansin ninyo, nagkaka-traffic pag malapit na yung hapon o paggabi. Sa mga daan, meron silang mga loudspeaker and they are praying Hail Marys. And almost every house respectfully opens its door. Almost all people in the Philippines pay respect to such religious ritual. And I see them as sincere. Napakasinsero nila sa kanilang ginagawa. And I have no contempt at all for any one of them. But what I'm saying is that they do not know the Father of Jesus. Hindi nila siya kilala. The only way to know the Father is through His Son, Jesus Christ. This is what John 1:18 says. Sabi ng Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 1, verse 18, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang anak lang, ang paraan para makilala mo ang Ama, hanggat hindi mo kinikilala at hindi mo tinatanggap si Kristo at wala kang personal na relasyon sa Kanya, no one can see the Father, sabi ni Jesus, but by me. You will never know who God is until you come to Jesus Christ as your Lord and Savior. So that is the first thing na gusto kong makita natin. Walang nangyayari na nasa labas sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, nothing happens to God's children but directed by the Father's care. Walang nangyayari na di pinapatnubayan ng kalinga ng Ama. This is where the words had been misused beyond recognition. When Jesus said, "You are of more value than many sparrows," nung sinabi ni Jesus na mas higit kayo sa mga maraming maya, ang pagkaunawa ng iba ay napakahalaga ng tao para hindi siya kalingain ng Diyos. Hindi po totoo yun. Ang sabi nila kasi, kung sinabi ni Jesus na mas mahigit kayo sa maya, ang kanilang pagkaunawa, napakahalaga daw ng tao na hindi pwedeng hindi siya kalingain ng Diyos. May isa pang idea na kaya daw namatay si Jesus. The very reason why Jesus died on the cross is because man is so valuable. Napakahalaga daw ng tao, kaya kailangang mamatay si Jesus sa krus. This teaching stands grace on its head, for grace is telling us as undeserving. Sinasabi ng biyaya ng Diyos na walang karapat-dapat sa atin, kagaya ng sino mang makasalanan na kagaya natin. Pero ang Diyos,
His love and care, through His love and care, sent His Son to die for them. Yes, makasalanan tayo. At sabi ni Pablo, siya yung pinakapuno ng lahat ng makasalanan. Pero siyang nagsulat nito, sa kabila ng hindi ako karapat-dapat, sabi niya, sa kabila ng ako'y makasalanan, isinugo ng Ama ang kanyang anak upang mamatay para sa akin. What this statement of Jesus is saying is that God's care is so gracious for those who do not deserve it. Hindi dahil deserving tayo. Hindi tayo mahalaga. Wala tayong halaga. Totally depraved, babad, lunod sa kasalanan. Let me just explain. If Jesus here were talking of how valuable man is, kung talagang sinasabi ni Jesus sa talatang ito na mahalaga ang tao, bakit ang kanyang pinaghambingan, ang kanyang pinagkumpara ay yung maya? Sabi niya, hindi niyo ba nakikita na mas mahalaga kayo kaysa sa dalawang maya? Magkano po ba yung dalawang maya daw nung panahon na yon? Katumbas ng, sa pera natin, para hindi na ako gumamit ng Latin tsaka ng Greek. Sa pera natin ay 1/4 ng sahod ng isang manggagawa. Magkano ba yung ating minimum? 500. So, 500 divided by 16, ilan? A little over 30 pesos. O sabihin na natin 50 pesos. A little over 30 lang yan, mga 31 siguro. Sabihin na natin 50 pesos. Will you be flattered if I will tell you, napakahalaga mo sa akin, I love you so much, na ang tingin ko sa iyo, mas mahal ka ng konti sa 50 pesos. Mahalaga ka ba nun? Ang sabi nila, mahalaga daw ang tao dahil masigit siya sa dalawang maya. Hindi nila nakikita yung sadsad sa lupa ang ginamit na paghahambing. Hindi sinasabi ng Panginoon na mahal siya tayo ng Diyos, pero hindi niya sinasabi na ganun kahalaga kaya namatay si Jesus para sa taong masigit ng konti sa 50 pesos. Hindi. Ang sinasabi niya sa kabila ng kalagayan ng tao dahil sa ganoon na lamang ang pagmamahal ng Diyos, kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa mga hindi karapat-dapat na mga makasalanan na dapat sana'y mamamatay para kung sino mang sa kanila'y sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. This is not about how valuable man is, but how gracious God's care is. That it reaches to that which does not deserve attention. Kahit yung mga hindi kaibig-ibig, yung mga hindi minamahal ng iba, kung papaanong yung maya ay nahuhulog sa lupa na wala man lang nakakapansin. Ito yung kalagayan ng tao, mamamatay siya na hindi man lamang. Nung panahon ng COVID, pag namatay, ang hirap-hirap ng buhay noon. Hindi mo man lang siya mapaglamay, hindi mo man mailibing, ikikremate agad. Pupunta ng hospital, nakakapagkwento pa ng konti. Pagbalik, abo na. Nakita niyo po? Ganito ang paglalarawan ng, buti na lang, hindi na bumalik yung COVID. Sana wag na. Ganoon ang tao, mamamatay siya na wala man lang nakakapansin. Pero hindi ang Diyos Ama. Walang nangyayari, walang nahuhulog na hindi alam at hindi niloob ng Ama. Because of man's sin, he deserves no attention from a holy God. Yet this holy God in His sovereign grace has determined to care. Minabuti niya. Ginusto niya, niloob niya, nakalingain niya ang tao sa kabila ng lahat. And when God cares, nothing can stop it. Hindi ba napakaganda noon? Nung nilayo ng Diyos na mahalin tayo, that's why we call it irresistible grace.
yung biyaya ng Diyos, hindi yung kakalad ka rin ka. Kung hindi gagawan niya ng pagbabago ang iyong puso upang ang kalooban mo'y mai-align, mai-ugnay, ano ba yung align sa Tagalog? Mai-align, naintindihan na natin yon. Dahil ito yung kalooban ng Ama, ito yung gusto niya, at walang makakasalungat doon. Even if you feel you are nothing, even when we so inadequately acknowledge Him, yet He is so committed to care for us. Kahit na hindi ka nagsisimba, mahal ka pa rin ng Diyos. Buti nandito ka ngayon. Kahit na nandito ka pero hindi mo inaalayan ng totoong pagsamba ang Diyos, mahal ka pa rin niya. Walang makapipigil noon. Pero nasasaktan siya dahil inaasahan niya ang pagpapasakop natin at pagbibigay ng paggalang at respeto bilang Ama natin. Now again, let me make it clear. Is this a promise that you will not get old? Oh, concerned pala ang Diyos sa akin. So kahit tatanda ako, it is just about numbers. No, it is not just about numbers. You will feel it. I'm telling you. Pagdating mo ng 60, kung hindi mo nararanasan ito, mararanasan mo ito. Now I understand, Brother Rex. Hindi ko alam bakit galit ako sa sarili ko pag umaga. Hindi ko alam bakit parang napakabigat ng aking physical na kalagayan. Bakit parang pagod ako lagi, parang hapo ako lagi. Ibig bang sabihin kung sinabi ng Diyos na kalooban niya ganito ay hindi na tayo makakaranas ng pagtanda? Sa isip lang yan, tatanda tayo. Ibig bang sabihin hindi na tayo magkakasakit? No, magkakasakit pa din tayo. But even when that happens, you will not just be a number or a statistics as you will be in government records. You will not be patient number 1, not patient number 2. You are a beloved child with a name. Hindi ka tatawaging patient number 1,300 kung ano mang number yon. He will call us by name. Yan ang sinasabi niya. Hindi tayo parang, kahit yung mga bibi natin, pag masyado ng madami, no? Nung konti lang yung alaga natin, maganda pa yung pangalan nila. Yung aso mong kulay black, whitey ang pangalan. Nilalagyan mo pa ng pangalan lahat yan. Pero subukan mong dumami yung alaga mo, wala na. Kahit yung mga nyog, may mga pangalan pa yan nung konti pa lang. Pero magpunta kayo sa maraming nyugan, number na lang po yan. Hindi tayo magiging ganun sa Diyos. Ang kanyang mga anak, ang pagkalinga niya simula hanggang wakas, hanggang makasama natin siya sa pangwalang hanggan. That's why we sing, "Oh, I love Jesus, and He's mine, and I am His. And my God, my Father will do me good." Hindi ako gagawan ng masama ng aking Ama. Sabihin niyo sa akin, ginawan na ba tayo ng masama ng Diyos? Kung nasaktan tayo, mas nasaktan ng Diyos. Ayaw niya yon. Pero yun ay bunga ng kasalanan ng tao na sinolusyonan na niya. At ito ay maisa sa katuparang kabuuan, pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng problema natin, sinolusyonan na ng Panginoon. Pero hindi niya sinabing ibibigay niya ito dito sa lupa. Pagbabalik niya, lahat ng ito ay masusolusyonan. I am His, and He is mine. And my Father will do me good. Jesus' more graphic way of stating Romans chapter 8, verse 28. Ano sabi ng paborito nating verse na ito? For all things work, Tagalog na lang. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Lahat ng bagay ay pinaglakip-lakip para sa ikabubuti natin na Kanyang mga anak. Or in Yahweh's statement to Judah,
at the very brink of their exile to Babylon, Yahweh told them in Jeremiah chapter 29 verse 11. Paborito rin natin ito eh. For I know the plans I have for you, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kailan sinabi ni Yahweh ito sa Judah? Nung malapit na silang mabihag. Pero kasama ito sa plano ng Diyos para ituwid yung kanilang mga maling kaisipan at maling pagsunod. Sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, matagal na tayong pinagtitiisan ng Diyos at huwag mong hintayin na makalasap ka ng malakas na palo ng Ama bago tayo magbalik loob. Dahil ang plano niya ay maging matuwid ang ating paglakad. Hindi ba yung mga shepherd noon, meron siyang, yung staff niya, meron siyang panungkit na ganyan? Yung mga matitigas ang ulo, saklitane batal. Di sa kayong masaklit pa batal. Mahita mo magbalik. Kung ganoon ang sinabi niya sa Judah, bago pa man dumating ang Mesyas, hindi ba't mas mapalad tayo? Tayo ngayon ay nasa panahon na pagkatapos ng unang pagdating ng Mesyas. We are now in His kingdom, the kingdom of Christ, and would He intend anything less than our good? Hindi ba't nakikita natin, sabi niya, magandang plano ko, magandang gagawin ko sa Huda. Pero hindi gaganda yon dahil ang nakatakip na katwiran, ang nakabalabal na katwiran sa iglesia ng Panginoon ay ang katwiran ng ulo, ang ating Panginoong Hesukristo. So what is inciting your fear right now? Ano yung kinakatakutan mo na konting hila lang ni Satanas ay lumuluhod tayo agad? Ano yung kinakatakutan mo na kung minsan parang napaparalisa ka? Ito ba'y karamdaman? Ito ba'y relasyon? Ito ba ay... Hindi ko alam kung anong kinakatakutan natin. Natatakot ba tayong tumanda? O natatakot tayong magkasakit? O natatakot tayong magkaroon ng problema? Ako din po, may kinakatakutan. Natatakot ako sa mga komplikasyon na bunga ng unfair na buhay na ito. Narinig niyo ko? Unfair ang buhay. Unfair ang buhay. Pero naniniwala ako sa pagiging soberano ng Diyos. At naniniwala ako na ang soberanong Diyos na ito ang siyang kumakalinga sa akin. Kayo po. Napanood nyo yung Karate Kid ni Jackie Chan, siya yung o si Manal Ben Netflix eh. Di ba yung isang bata doon ay binubuli ng mga Chinese Karate Kid students, magagaling sila, yung crush pa naman niya ay crush din nung head ng kalaban na grupo. Lagi siyang binubuli, laging binubugbog. Nung makita ni Jackie Chan, sabi niya, ang laban ninyo kasi hindi parehas. Mas maganda, maglaban kayo doon sa tournament. Ay lalong natakot yung bata. Sabi niya, bakit mo ako pinasok dyan? Ay wala akong kalaban-laban dyan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Jackie Chan. Ako ang bahala sa'yo. Iti-train kita. Tuturuan kita. Naririnig niyo ang Panginoon? Kasama mo ko, sabi ng Panginoon. Sinasabi ng Ama, kakalingain kita. Oo, maraming nagbubuli sa iyo sa mundo na ito. Maraming problema kang kinakaharap. Pero ilalaban kita doon sa pinakamataas na level. For I will be with you. Sabi niya. I will train you. I will encourage you. Now here is God telling you, I care for you. Whatever it is that is making life fearful for you, you have no control over it. But God is telling us, I care for you, my child.
So I challenge you, transcend your fear. Lampasan natin yung takot na yon sa pag-iisip na nagmamahal. Meron tayong nagmamahal na kumakalingang Diyos. I use the word transcend deliberately because I do not mean that you remove your fear. Ang sinasabi ko, lampasan mo siya. Mas mataas dapat ang panlaban mo sa kinakatakutan mo. Ang sinasabi ko, hindi mo kailangang alisin yung takot. It doesn't mean ma-eliminate mo ito. It means that something more forceful, isang mas malakas na puwersa ang ipapalit mo para maging impluensya ng iyong buhay. At anong mas malakas na puwersang yon? The Bible has already exposed the false securities of this world. It is not in money. Kung ang panlampas mo sa kinakatakutan ay pera, money will not cast away your fear. Ecclesiastes chapter 5 verse 12, sabi ng mangangaral, mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o konti ang kanyang pagkain, ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Naisip ko, kaya pala mahirap akong makatulog ngayon. Kayo po, saan natin isinasandal ang ating seguridad? Sa siyensya? Sa karunungan? Today, 80 years ago, nung pumutok ang ikalawang atomic bomb na ibinagsak sa lugar ng Nagasaki, 80,000 people nabura sa mukha ng daigdig, and followed by thousands more. And mind you, this is just the second bombing. Nas nauna ang nangyari sa Hiroshima. Yan ang ginagawa ng siyensya. Yan ang ginagawa ng pumapaimbulog na karunungan when touched by human depraved hands. Yes, I know, ang karunungan yun ay galing sa Diyos. Pero nang mahawakan ito ng mga makasalanang kamay, I believe in nuclear power. Alam nyo ba na magkano na lang ang babayaran natin sa kuryente kung magagamit natin ang nuclear power sa Bataan? Pero ang nakakatakot, pag nahawakan siya ng makasalanang kamay, pag pumutok yan, ang buong Region 3, except Mabalacat, buburahin tayo lahat sa mundo. Dahil ang taong makasalanan, pag nahawakan niya kahit yung pinakamagandang plano ng Diyos, nababaluktot, na pervert siya. It is in God to whom will we look for security. It is in God, whose will is in everything, from the greatest to the smallest, and yet cares graciously that fear is going to be overshadowed. It is going to be transcended. Matatakpan yan ng kapangyarihan ng Diyos na pinaniniwalaan natin. Mga minamahal, mga kapatid, as you seek to advance the kingdom through the message that God has given to us as a church, the smallest thing that which no one will pay attention to. Yung pinupuntahan natin, yung hindi mga sikat. Sabi ng mga trabahador ko, nung pinapakain ko yung mga bata doon sa amin, sabi niya, nagpakain ka na lang, Pastor. Bakit yung mga bata pa yung... Ba't hindi yung mga sikat yung invite mo? Si Kapitan, tsaka... Ang Biblia kasi, ang Diyos, ang gusto niya, yung mga taong walang ipambabayad. Kapag ginawan mo ng mabuti yung mga taong walang kakayanang magbalik, ang Diyos ang pinapautang mo, sabi ng Biblia. Kahapon, nagpunta kami sa Bible study, merong isang young people doon, nakakarinig siya, pero hindi siya masyadong makapagsalita. Hindi ko alam kung naunawaan niya yung sinasabi ni Deacon Joel, pero tango naman siya ng tango eh. Ang sabi nila ay a-attend siya sa anniversary natin. Pagka, kung may time kayo, her name is Lani Maiza from Cagayan de Oro City in Mindanao. Darating daw siya sa Sunday.
Kung may time kayo, kausapin nyo at huwag kayong mag-expect na sasagot yan na naiintindihan ninyo. But God is looking for those people na hindi masyadong marami ang nagbibigay ng pagpapahalaga. No one pay attention to these people. But God the Father's will is there. That is the wonderful truth. Ito yung kamangha-manghang katotohanan, yung mga hindi kaibig-ibig, yung mga hindi kanais-nais ang gusto ng Diyos. Bakit ko alam? Because I am one of them. I am a depraved sinner. No one from among us is deserving sa pag-ibig ng Diyos. Look at ourselves. There is nothing that we can really say na deserving tayo. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos. And this is in connection with the mission of the kingdom. So He's not saying, fear not and go on sinning. No. Nang sabihin ni Jesus, huwag kayong matakot, sige, magkasala lang kayo, hindi yon ang totoong sinasabing mensahe. Hindi niya sinasabi na, fear not and go on living like there is no God. No. I'm begging you, listen to this. Jesus is saying, fear not and advance the kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang sinuturo niya sa atin, hindi tayo, huwag tayong matakot, pero sa layuning bigyang pagluwalhati ang Diyos, kahit na masasaktan tayo minsan. One of the great, for me, he's one of the greatest missionaries na gusto ko, si Adoniram Hudson. His is a life that combines like no other, suffering and success. Maraming paghihirap, pero maraming tagumpay sa buhay ni Adoniram Hudson. He suffered so much. He was imprisoned, tortured, and yet God gave fruit to his labor. Among which is by translating the Bible into Burmese. More than 200 years ago, na-translate niya ang Biblia sa salita ng mga taga-Burma. Kita niyo po yun at hanggang ngayon, yun ang ginagamit na translation ng mga taong naninirahan sa lugar na dating hindi nakikilala si Kristo. Oh, napakalaking tagumpay sa pananampalataya. Yet God allowed him to suffer. God never withheld His care for him. Ang sinasabi ko, nagtagumpay, pero nagkaloko-loko ang buhay. Pero ang Diyos, kailanman hindi siya iniwan. And that is the challenge I want to extend to all of us. How can we, in this fearful time, invoke the words of Jesus, claim it by faith, and you find the world that is unreceptive, unwelcoming, even persecuting. Jesus tells you, fear not, my child. The Father is sovereign, and the sovereign God cares for us. Amen. Mahihirapan tayo. Hindi sinabi ng Diyos that Christian life will be a smooth sailing. He did not promise a wonderland, but our God promised more than that. When He said, my child, I will never leave nor forsake you. Hanggang dulo, kasama natin ang Diyos. Amen. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pagtuturo sa amin sa paglilinaw sa aspetong ito ng aming pananampalataya. Salamat po, meron kaming Ama, kagaya ng Diyos Ama, na hindi nagbabago ang pagmamahal at pagkalinga sa amin. Mula ng Kanyang itinalaga na kami maging kabahagi ng iyong pamilya. Naranasan namin ang iyong patuloy na pagkalinga. Hindi man namin na-appreciate marahil nung una. Hindi man namin napapasalamatan, hindi man namin natitingnan. Pero salamat po.
makapangyarihan ang iyong mga salita at ito ang patuloy na nagbibigay ng gabay sa aming patuloy na paglakad. Salamat po. Salamat po, O Diyos, sa pagiging Ama mo sa amin. Patuloy ngang gawin mo kaming karapat-dapat na matawag na mga anak mo sa paraan ng aming pamumuhay, ng aming pananalita at pakikipaghalubilo sa iba. Magningning kang makapangyarihan sa buhay ng bawat anak mo upang patuloy naming mapatunayan sa madla na ang Ama namin ay hindi lamang nagmamalasakit, hindi lamang kumakalinga, kung hindi Diyos na makapangyarihan na siyang gumagawa sa mga imposible na hindi po namin kayang gawin. Gamitin mo po ang buhay namin sa aming pagpapasalamat sa 20 taong pagkakatatag mo sa iglesyang ito. Naway matutunan namin ang pagpapakumbaba at patuloy na pagtataas sa iyong pangalan. Ang makatotohanang pagmamahalang magkakapatid na namamagitan sa amin. Patuloy mong pagigtingin ang tali ng aming pag-iibigan upang makilala ng mundo na kami nga ay tunay mo pong mga alagad. Gamitin mo po kaming instrumento ng inyong pagpapala. Gamitin mo kaming daluyan ng iyong pagliligtas, O Diyos. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng aming papuri at ang aming pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.